May mga nakasunod po sa akin, kaluluwa. 3, 4, 5. Nag-taping po ako kahapon para sa telenovela ko. Ang haba po ng taping ko, yung maghapon, magdamaghalos, ang init-init. Hospital kasi yung pinag-tapingan ko nung asawa ng asawa ko. Nakakapagod po. Nakakapagod pong sobra. Dahil physically taxing na yung trabaho, ang init-init pa. So, nakaka-drain. Wala po akong nagawa ngayong sumunod na araw, kundi matulog. I was so physically drained. But it was yung pagiging drained ko po, yung feeling so low and no energy at all. Hindi lamang po dahil doon sa trabaho ko, kundi dahil sa hospital po kami nag-taping. Ang taping po, yan po ang tawag doon sa paggawa ng mga telenovela. Kasi pag pelikula po, ang tawag ay shooting. Pag television ay taping. At eto po ang kwento, hindi ko naman po pwedeng sabihin kasi sa iba. Pinapaalam ko lang po sa inyo na hindi po totoong ang sementeryo ay puno ng kaluluwa na dapat katakutan ang pagpunta. Hindi po totoo yan. Alam niyo po ba kung nasaan ang mga kaluluwa madalas? Sila po ay nasa hospital. Mas marami po mga kaluluwang nandito sa lupa na nasa hospital o kaya mga lumang bahay o mga abandoned buildings. Ganun po yan. May mga experiences po akong katulad nung nangyari sa akin sa taping ko na nangyari na noon pa. Kaya iniiwasan ko kung minsan yung magpunta ng... Ayaw ko talaga ng hospital. Diyan po ako nakakakita ng mga taong patay na hindi makapaniwalang patay na sila, na walang nagdadasal para sa kanila, o hindi alam na patay na, hindi alam ng mga kamag-anak na patay na sila. Nandyan po yung nakikita kong duguan, na wakwak yung mukha, sunog, yung may biak yung dit. Nakikita ko po yan physically, yung pang ng mata ko, na hindi naman nakikita ng iba. So, imagine niyo po yung katayuan ko. Ang dami po dyan, sigaw ng sigaw. Ito yung noon, hindi po yung sa taping. Yung isang, kwento ko lang ulit. Kaya bihira ako sumipot sa appointment ko sa mga clinic pag nasa hospital eh. Nagiintay ako, di ba may waiting area, may mga upuan doon, nakaupo kayo, nagiintay kayo tawagin kasi kung pang ilan kayo. Habang nakaupo ako, may maglalakad, may naririnig ako, tinatawag kunyari, Jan, asan ka na? Ba't di mo pa ako sinusundo, Jan? Tapos may nakikita akong babae, punong-puno ng dugo, na naglalakad, tinatawag si Jan. Wala naman Jan dun. Ayaw ko pong kumibo kasi pag napansin ako, baka ako tanungin. Madalas pong nangyayari yan, yung merong bata na naglalakad na nanay, o kaya mami, where are you? Yung mga gano'n na namatay doon na kuminsan bago pa lang na namamatay na nandun sa morgue ng hospital. Nakikita ko po yun pagka naglalakad sila, pagka umiikot sila sa hospital. Yung taping namin sa hospital, eto po. Hindi ako masyadong makasalita kasi meron na akong nakikitang nakatayo katabi po nung assistant director. Tumitingin ako sa kanya, yung ngiti ko, alanganin. Kasi, gusto kong sabihin dun sa katabi niya, na mama, na halos kalahati na lang yung leeg na nakakabit, 'Kabit, 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 'Kabit,
huwag siyang mang-istorbo dahil siya'y wala na. Alam nyo, kaya lang pag nag-umpisa kasi ako magsalita o makipag-communicate dun sa mga kaluluwa, dumadami sila at ang dami-dami nang nakikiusap. Nagtatrabaho po ako, ang dami ko pong sinasalag. Ang dami-dami pong talaga namang ang sakit na ng ulo ko. Tuwing babalik ako sa kwarto ko, nagdadasal ako, nangihingi ako ng protection na huwag pasukin yung kwartong maliit na standby area para makapagpahinga ako. Nakapikit ako, Diyos ko, pero naririnig ko pa rin sila, oh. Kung alam nyo lang, hindi, akala kasi po ng iba, ay napakasarap ng open ang third eye all the time. Of course, maraming different gifts yan, iba-iba. Yung akin po kasi, ang karinig po ako, nakakakita pa ako mula nung pinanganak ako. Hindi ko lang sinasabi noon, ngayon ko na lang, may mga ilan na nakakaalam, nakasamahan ko sa industriya, sa show business. There are a few, but we hardly talk about it. Hindi uso nun eh. Ako lang ang tinatanong nila o nihinga ng they're asking me what to do pagka meron kaming taping o shooting na maraming aberya. Alam niyo ba na yun yung dahilan kung bakit ang daming aberya namin? Diyos ko po, dun sa hospital. Pagdating dun sa hospital, ang daming nakikialam. Hindi namin natapos lahat ng eksena dahil doon. Ang daming, yung energy nila pagka magkakasama na, nabubuo. Tapos naapektuhan. Normally, the usual na nangyayari na naapektuhan ay ang mga bagay na di baterya, di kuryente, ganyan. Hindi ko po alam ang explanation 100% kung bakit. O yung ilaw, nag-flicker, ganun po yan. Lahat ng mga bagay na may kuryente normally o may energy, pag dumadami sila, mag-flicker yan o maaapektuhan. Paano ko yan sasabihin? Di ba? Buti kung maniwala sa akin. Kung hindi, sakit lang yung loob ko. Dasal na lang ako ng dasal hanggang sa pinakap. Mabuti nga. Isipin ninyo, yung camera namin, namatay, hindi umandar. Finally, umandar. Pero alam nyo, umandar nga, black and white naman ang lumalabas. Ganun po katindi. Kaya kayo po, huwag kayo matakot sa sementeryo. Palagi po ako nagpupunta sa sementeryo noon sa Ginubatan, Albay, para bisitahin ng lola ko ng gabi or hating gabi. Kasama ko po yung kapatid ko, kaya yung panganay kong anak, yung mga bata, yung boys. Naglalakad kami. Mas nakikita ko po kasi pag madilim kaysa sa pagkamaliwanag. Ngayon, wala pong dapat ikatakot sa sementeryo. Bihirang nando ng kaluluwa unless araw ng mga patay. Pag araw ng mga patay, maraming bumababa dahil natutuwa sila because it's a gathering of all the loved ones that were left behind na nagsisindi ng kandila. Napaka-powerful po kasi ng kandila. Ang laking bagay nan para sa mga kaluluwa. Candles are holy. So there, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Yung experience ko sa taping, sa hospital. Yun po ang reason kung bakit hindi ako mahilig magpupunta sa hospital. Sige po. Talk to you again soon. God bless everyone. Hello? Nandito po ako sa hospital. Nagtitaping ako ng asawa ko. Nasa hallway po ako ng hospital. Ito po yung mga damit ng wardrobe. Ayan po yung sa wardrobe. Mga kwarto po ito, as usual. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon, bihirang-bihirang merong multo sa sementeryo. Marami pong multo dito. Kanina, nakakita na naman ako. Yun ang dahilan kung ba't ayaw ko ng hospital. Kita ninyo yan? Ayan. Nakita ninyo ba? Yung taong nakatayo. Siyempre, hindi nyo nakikita. Ako lang nakakita eh. Marami pong multo ang hospitals. Dito po may morgue. Maraming dahilan kung bakit mas maraming multo ang hospital kaysa sa haunted house. Dito po maraming mga namamatay na hindi natutubos at maraming namamatay na dahil sa aksidente o biglaan na hindi nila alam na patay na sila. Nakakatakot po. Kuminsan, kahit sanay na ako makakita ng multo,
hindi ko pa rin gustong nakikita sila. Lalo na yung marami pa rin dugo o kaya yung bata na umiiyak. Nandito po ako ngayon eh. O ayun, nandun. May nakatayo dun sa may exit. Nakatangi na rin po dito. Yung mga may mata o may gift, alam ko, nakikita ninyo. Meron pong nakasilip doon, no? Nakatingin sa atin. Isang lalaki. Ay! Umalis. Ay, basta po, eto, nandito ako sa taping. Para lang malaman ninyo na hindi totoong palaging may kaluluwa o mga naka-standby na kaluluwa sa sementeryo. Hindi po totoo. Bihira yon. Ngayong araw ng patay, maraming magpupunta kasi maraming dumadalaw. Ang maraming kaluluwa palagi ay hospital. Kahit itanong nyo po yan dun sa mga nurses na naka-station o kaya yung mga panghating gabi ang duty. Alam po nila yan. Basta, sige po. God bless. FYI lang. Yung ayaw maniwala, okay lang. Pero alam mo, ayan na naman siya. Sige po. Nandito na po ako sa may malapit sa morgue. Dito rin po namin kukunan yung mga mangyayari sa eksena na kunyari patay na ako. May mga nakasunod po sa akin kaluluwa. 3, 4, 5. Kawawa naman sila. Pinagdadasal ko na ang lahat ng mga narito na sana makaangat na, mapunta na sa dapat nilang puntahan, hindi dito. Alam ko na marami sa inyong hindi naniniwala, pero tandaan po ninyo, wala po sa sementeryo ang mga kaluluwa. Karamihan po sa kanila nasa hospitals. Mas marami po. At mapapatunayan ko po yan dahil napakaraming nurses na nakaka-experience, lalo na pagka nakatoka silang panggabi. Alam nila yung sinasabi ko. Kahit dito. Ako po ang nakapagtataka na hindi ko rin maipaliwanag. Mas nakakakita po ako pang madilim. Mas nakikita ko sila kaysa pagkamaliwanag. Pero kahit na po ako pinanganak na ganito na nakakakita ng mga bagay-bagay, hindi pa rin po maganda sa pakiramdam pagka maraming sumusunod sa iyong kaluluwa. Pinayagan ko lang po sumunod sa akin dito. Ngayon, para maipaliwanag ko sa mga tao kung ano ang nangyayari sa mga hospitals. Huwag kayong mag-alala, hindi sila makakapanakit. Wala silang magagawa sa inyong masama. Kung minsan lang ay nagpaparamdam, karamihan sa kanila hindi umaalis dahil walang sumusunod o hindi nila alam na patay na sila. Ipagdasal na lang po natin. Maraming salamat po.